Yo, what's up mga kapulito? Genrix Motor Parts, upgrade ng bawat sasakyan. Siyempre, sariling sikap. Ako magbabalance, ako mag-align ng crank, ako mag-bore out, ako mag-lahat, ako lahat. Yo, may upgrade tayo ngayon all the way from Dingalan. Ayan si sir. Alright. Kasama siya, marami sila kanina kaso umuwi na yung kanina may daw sila. Emergency. So ilan na lang sila. Ito matagal lang iniwan, bumalik lang si sir kasi may hinatid siya. Wait lang. So ito hinatid lang ni sir. Speed meters, pasabay na niya mga kapulito. So bago natin simulan ng ating isi-set up or i-introduce yung mga pyesa niya, shoutout muna natin lahat ng dayo. So ayan, sila ang taga Dingalan. Umuwi na iba. Taga saan planeta ba kayo? Pampanga Planet. San Fernando. Naka-chinelas ka lang, tapos naka-BMX. Ayun, yun yung BMX niya. Ito, taga San Vicente. Sir, taga saan kasi? Zaragoza. Ayan, karga rin natin yan. Nagpa-change oil, valve clearance. Si Marvin na yan, taga Zaragoza rin yan. Karga rin natin yan. Ikaw, taga saan planeta ka? Andoy? Palawig. Marawi. O, taga Marawi daw siya. Ikaw, taga saan ka? Bulacan. Yan, o. Si Drexel. Eto si Sir. Dasmariñas, Cavite. Karga rin natin yan. Yan, click 150 na 63. Bakit nandito ka? Kasi, papa-change oil siya. At didiretso siya lang, Ilocos. Ibang klase kayo. Ikaw, taga saan planeta ka? Planeta ng Karangyan. Gano'n talaga pag di marunong gumawa ng FI. Naka mo. Aray mo. Ito si Carlo, tropa natin yan. Sir. Shoutout kay sir. Bumili ng interior. So magngangaw-ngaw muna tayo bago tayo magtatrabaho. Ito, karga rin natin to. Ito, palakarera to eh. Nakailang panalo na ba yan? 5-0. Totoo. Hindi ako nagsabi niya na karga natin yan pero hindi yan pang karera. Ewan ko sa kanya, lagi siya nakikikarera. Nagpapamerienda na lang siya pag nananalo siya. Ano game? Ito pala si Sammy. Tarlac, Kare. May bagong dati. Pwede pakitaan mo ako ng isa. Sama lang natin sa video. Magngangaw-ngaw lang ako. Pakitaan mo ako. Ito, BMX. Mga kalaro natin to dati. Papakitaan lang niya ako ha. Tinamaan. 360. Uy. Tail the whip. Tail the whip. Isa pa. Ay, ikaw na lang. Ikaw. Okay, pakitaan mo kami. Okay, sige. Yan. Si MC. Magngangaw-ngaw muna tayo bago tayo magtatrabaho. Yan, si MC. Taga ibang planeta. Planet Namek. Tama mo yung wave. Nag-bar spin. Wala, mahina. Okay, tama na ang ngaw-ngaw. So, simulan na natin. Binabana namin to kanina. Dalawa lang kami ni Jericho. At natapos na yung dayo namin galing pang Makabebe, Pampanga. Natapos na. So nasimulan na namin. Ayan, naibaba na namin tong M3 ni Sir. Ayan, si Pongkan. Walang plate number yan ha. Papakita lang natin si Pongkan. Yan. Panggilid niya. Iiwasan to sa Dingalan. Bala sila dyan. Boss, patap pa. Tap. Wait lang. Siyempre, i-overall natin to kasi ang dami na palang taman signal mo. Kaya pala ito matagas. May tama na to. Palagay ko, magpapalit tayo yung signal eh. Babalik mo pa ba to? Tignan mo. Kaya pala nagtatagas yung gilid. O kaya hanap tayo second hand. Kasi papalitan din naman lahat eh, no? Second hand.
try mo umanap sa siya ay sa mga online, yung mga nagpa-parts out ng M3 kasi tingnan mo alala. Oh. Kanal na siya. DPDT setup din pero madiin. Dito may tama rin. Kahit yung isang side lang sana eh. Kasi papalitan din naman lahat to, rod and pin. Side bearing, palit din naman no. So try natin umanap ng second hand na crank. Kaya pala tagas-tagas tong kasi nasusugat lagi ang kanyang oil seal dahil dyan. Next tayo, syempre iwawalwal natin to. Bobore out natin para sa kanyang bagong karga. Ang magiging karga niya ay 246cc. Okay. Reveal na natin ang lahat ng kanyang mga piyesa, mga kapulido. Bali, ito. Unahin natin head. 2326. Sniper head. Next, syempre, meron tayong bore. Yan, 68mm. Yan, syempre, black pang sniper. Chrome bore. Ceramic. Syempre, dahil pang sniper yung gagamitin natin, kailangan na ng conversion plate. Yan. Next tayo mga kapulido, pero syempre, dahil yung conversion plate is iisa ang sukat, hindi rin naman kasi yan, bobore out pa natin. Wawalwalin, hindi siya papasok. So, may mga customize pa tayo, hindi yan plug and play. Bawal sa plug and play. So dahil magtataas tayo ng stroke, meron tayong rod. Yan. Mahaba yung rod niyan. 103. Tapos half pin. Half pin bearing syempre kasi mataas yung ating light end pin. Plus 10 mga kapulido. Aftermarket water pump, pampalakas ng buga. Yan. Para maganda yung water flow. Thermo switch. Ang thermo switch, ang trabaho nito sa mga vlog natin is para pag umabot siya sa temperature, under mag-isa ang kanyang fan. Tapos pag bumaba, mamamatay ulit. So switch nga siya. Genuine cam bearing. Side bearing. Yan. Tapos head gasket. Gasket. Hose para sa radiator. Para sa coolant. May mga fitting siya. Tapos meron siyang ganito. Ayan. Silencer ng pipe. Tapos meron siyang choke dito. Para pihitan ng silencer. Para pwede siyang isarado. Ayan. Oh. Meron siyang ignition coil. Yan. Tapos to para sa pipe to, malamang sa malamang. Clamp ng pipe, cam lock, rocker arm pin, cam bolt, water pump, nagpapaikot sa water pump, camshaft 7.0, radiator fan, adjustable timing gear, manual tensioner, high flow na oil pump, open CC na starter, Mitz mic, yan. Gear oil, wala siyang gearing, sa saka naman gagaling. Wala rin siyang stud, stock yung mga stud niya, saka din manggagaling. Oil catch can, oil catch bottle, langis, manifold niya ito, may pang mahinang nilalang. Video nga ka. Ito po yung manifold niya. Ito naman yung kanyang throttle body. Ganito yung nagre-re ako. Gas! Gas! Gastos! 40mm. Gas! Penging gas!
Yan, no? Kagandahan naman nito, naka-port na. Plug and play. So, hindi na tayo magpo-port dito, mga kapulido. CNC ported na. Tapos may turbulence na. CNC chamber. Susukat na lang tayo niyan kung pwede ba natin i-plug and play yun. Yan. Polished na CNC na napakakintab. TSMP ang gagamitin takip kasi wala namang kasama to kapag binili mo yung head. Kasi ang gagamitin mo yung stock kung sakali. M3 to, convert lang siya. Wala siyang stock. Ito sa akin na galing to. Abang sensor. Bali, ilalagay natin to dun sa elbow para pag nagpa-tuning siya ng nagpa-remap, nag-ECU siya, yun gagamitin. Tapos, power pipe niya yan. Crisostomo Ibarra. Tsaka clamp. Ito pala yung kanyang radiator. Bahala kayo kung anong brand yan. Kung gusto nyo Koso, Koso. Kung gusto nyo Forest 1M, Forest 1M. Tapos, mabubutas tayo sa kanyang U-box kasi downdraft yung ano niya. Tawag doon, throttle body tsaka manifold. Siyempre, temperature sensor para ma-monitor ang kanyang sensor. So, ito pala yung motor ni sir. Simulan natin mga kapulido. Bagbagin ko na to. Mag-alas 12 na. Uwi na rin kami niyan. Linisin na namin tapos uwi na mga kapulido. Today is Sunday. Pahinga bukas. Abangan nyo lang mga kapulido. Tignan natin. So malamang sa malamang hanap muna akong sigunyal kasi negative yung sigunyal niya. Siyempre magkakarga ka na lang. Gusto mo bang bumiyak ulit para lang sa sigunyal? Magkano lang? Yan, so full stock to. Ayan. Pauwi ko na sa kanya yung mga pyesa niya kasi masyadong maraming tenga dito sa shop. Head, block, pipe, uwi na niya yung mga yan. Takip para yung trabaho namin is ano, pati mga shroud, tanggal na lahat. So papa-elbow ko na lang yan para dito sa kanyang ano, tapos i-mount to. Tapos yung oxygen sensor tatanggalin natin kasi ililipat dun sa tubo. Kaso walang lagayan nito. So sa tubo. Yun, let's go mga pulido. Alright, update tayo mga pulido. Panibagong araw para sa ating hybrid M3. So sana naman is tatagan nito ang kanyang loob dahil ang common issue niyan ng mga ganito is yan, nababasag, napakalapit. So conversion plate po ito. Siyempre, ito yung hahawak ng stud ng head at block. So piyesa naman ni customer yan, ilalagay lang natin. Pero mas the best talaga kapag ganito is baka lang gamitin. Kasi marami na ako nakita na basagan nito is tumagas. So hindi ko na kasalanan yon kasi ako'y builder. So ilagay natin. So kung ano naman ang consequences, purong piyesa ng may-ari yan, is hindi natin ano yan. Warranty natin is sa gawa. So yan, habang ginagawa ko to, balbula. May talent ang kay. Kenny, salpak mo rin. Detali ako mo Kenny, salpak mo Ken, ayan o. Talent ang borot kay niya. Bore out Kenny ah. Awan eh. Yung pang bore out pala natin. Tingnan na lang natin. Pero isabay na natin i-bore out to mga kapulido. Nasalpak ko lang kay mama habang ginagawa. Kasi kailangan na din natin bore outin ng kanyang base plate. Dahil hindi rin kasya. So habang pinapasalpak ko kay momon yan, gawin ko muna to. Ito sila sir, shoutout sa kanila. Biktima ng nagtipid. Kaso lalong napagastos. Ayan. Anong brand to sir? Oh, yes, naku. Ataka na naman. Ataka, pagka-build, pag-uwi ng Nueva Ecija, ayun, pong-pong agad ang kanyang valvula. Masyado ng common yan mga kapulido. So, huwag po tayo masyado magtipid. Dahil lang masyadong pagtitipid,
minsan ay nagiging masyadong gastos. Alright. So, gumawa na ako ng bagong valves. Ayan. Salpak na natin mga kabliga. So, update lang. Abang lang kayo sa ano ni Momon. Sa M3 Hybrid. Yung update mga kablito. So, binobore out ko na. Kinostomize ko pa to pang sniper kasi. So, nakabawas na ako ng konti. Ayan. So, gamit itong, may nag-comment, kabubuhan daw. Kampon. So, kabubuhan daw to. So, flex ko lang to. Maraming pong gumaya na ito. At maraming gusto magpagawa. Kahit ganyan lang yan. So, DIY, ginawa ko lang to. Pang bore out. Para hindi na magmano-mano. Shoutout sa yung nagsabi ng kabobohan. Sinong may kabobohan sa atin? Ako. Gumawa ako ng sariling gawa. Habang ikaw, nagpagawa ka lang sa iba. Sino ang kabobohan? So, ayan. Yan, ganyan lang yan. So, walwalin ko lang tong. Naglagay na ako ng pentel dun sa block kasi hindi rin siya kasya sa base plate. So, dun sa loob, mas malaki tatabasan na yun. Sa loob. So, yan. Update sa hybrid. Alright, update mga kapulido. Napakarami ko nang naipon. Nagkanda sira-sira na rin ang aking barena. Hindi, luma na yan. Marami nang pinaghirapang bagay-bagay yan. So, naipasok na? Alright. Oh, ha? So, magtatabas pa ako dito sa block kasi sobrang haba ng kanyang tawag yan? Sleeve. So, yan. Sok pa na, oh. Kasi tumutukod pa yung mga natirang yun, ay. Tsaka sa haba nito is tatama pa to sa kanyang sigunyal. So, doon sa kanyang oil pot, medyo may lumitaw. Ayan. Ayan, oh. So, tatakpan natin ang butas na yan, mga kapulido. Dami na naipon, oh. Ang tatalim yan. So, mga casting yan, galing sa engine. Mapapansin nyo, iba yung kulay. Medyo mas malutong kasi itong makintab na yan compare dito sa so pundido, parang pundido kasi ito eh. Tapos dumating na rin yung ating nabiling sigunyal sa tropa. Dating gawa natin Soul I-125. Nagpalit siya. Pero goods pa naman, ang problema lang pin bearing. So, syempre, papalitan din naman lahat yan. Yun. Shoutout pala sa makina na nasa bahay. Pag-gising ko nandun na, taga Sorsogon pala. Yan, naglagay lang kami ng temp gauge. Kosa temp gauge dito sa bagong gawang 4 valve. Yan, pwede na tayong umuwi at ox na to, may natrabaho tayo. Medyo matrabaho lang yung pagwawalwal kasi hindi siya basta-basta. Bali dito sa kanyang mga stud, ang pinagbabawal dito kasi di sila pwedeng sagarin kasi tutukod sila sa mismong shell. Hindi pwede yun. Ayan o, yung shell. So ito, babangga ito, gawin natin para makuha natin lahat is patagin na natin to. Pero hindi ito yung gagamitin. Malamang is yung aftermarket na mas mahaba kasi stock to eh. So, papatagin natin. Hindi pwedeng higpit na higpit. Kasi kung higpit na higpit is magkokontrahan sila. Itutulak na paangat ang base plate na antang to adapter. So, adapter to M3 to sniper. So, yan. Apat sila. Ito dito. Dito, ayan, medyo lumabas na talaga kasi mas malayo ang stud ng sniper kesa sa M3. Yan, kung makikita nyo yung difference, ito stud ng M3, ito stud ng sniper. Diba? So, next day ulit, syempre,
hindi naman natin pwedeng itaya ang isang buong araw para sa ganitong set kasi hindi naman kayang tapusin sa isang buong araw. Tapos syempre kailangan ko rin tumanggap ng schedule for per day para syempre may kitain din ang store at may pampasweldo tayo. Alright, so tambak. Nagkalat ang 4 valve dito. Yan, 4 valve na rin yan. Ikaw. Ito, 4 valve. Ito, 4 valve. Sino ba? Wala na. Alright. Kita gets. Yellow. Yellow. Tapos na. Yan, so ito. Piyesa niya yan. Medyo naka-set aside pa kasi bukas naman balance ng sigunyal niya. Tapos lagay natin yung pin. Yung pin hindi naman pang M3 yun. So conversion pa rin. Rad, di rin naman pang M3 yun. Yung update tayo mga kapulido sa ating M3 hybrid. Tapos valve spring wala pala siya. Bumili na ako sa iba. So meron na rin. So lesson for today. Hindi naman totally complete tong details na ibibigay ko. Pero makakatulong. So natanggal natin ang kanyang sigunyal dahil na-bore out nga natin. Kinuha pala ni Sir galing Dinggalan. Kinuha na yung base plate niya. Natakot yata doon sa video. Kasi sinabi ko doon na kadalasan nalilost thread or nababasag. So kinuha niya, may nakita na daw siya nagagawa ng fabricator na bakal lang gagamitin. So, yun ang the best. So, ngayon ito yung sigunyal niya. Kung makikita nyo, ito na nga. Bali ay ng issue, oh. So, kung ganito ito, ewan ko paano nangyari to. Malamang is, nag-stack up yung kanyang Bendix dati. O yung bushing. Yung bushing. Tapos sa kalumaan, ito naman nahukay na dahil sa oil seal. So kahit palitan mo ng bago to, tatagas to. Tapos may tama na rin ang kanyang, may mali pala rin ang kanyang mga spline. So recommend ko sa kanya, makakuha sana tayo ng kalahati, wala naman. Kasi itong kabila okay pa naman. Now details tayo mga kapulido. Nakabili na tayo ng sigunyal na second hand. Sa set ko rin to. Itong sigunyal na to. Set ko rin nagpalit siya ng sigunyal. Meron na kasing ingay yung pangilalim niya dati. So nagpalit siya ng buong sigunyal. So kami hindi naman namin kailangan yung part na nasira kasi ito lang talaga yung kailangan namin at saka yung mga timing gear at saka oil pump gear. Kasi hindi na namin kailangan yung mga nagkakos ng ingay dahil side bearings, tsaka yung pin bearing, tsaka yung pin at saka rod. So shoutout sir si Sir Rap ng Hero ng Nabilan. Soul Eye 125 to set namin. So ito pala yung nagsira ng Soul Eye mo nun. Kaya pala parang sabi ko okay naman yung mga side bearing kako. Tapos kinatok namin yung rod. May mga part na parang may katok pero may mga part na wala namang katok. So ito pala yung sira. Ay iba yung nakuha ko. Wait lang. Ito pala pang sporty pala yung nakuha ko kanina. So ang naging case pala is ito ayan o. Bunga ng kalumaan yan. Lumana rin yung soul eye niya. So ito pala yung ingay na dulot. So kasi kung tatama dito ang bearing tapos kakatukin mo yung Conrad hindi mo na maririnig. So ito pala may kayod na siya dyan. Pero kung makikita mo yung kanyang bearing is wala namang issue. Tibay talaga ng genuine. Kanyang rade okay din naman. Oo. So dito na tayo, ganito ko lang naman siya ibabalance. So kukuhanan ko ng record tong mga to. Itong magbabalancing tayo kasi kailangan yun. Kasi yung pa-plug and play mo lang yan sa kanyang sigunyal, sa stock sigunyal, magiging masyadong mabibrate yan. Dahil masyadong malayo ang timbang niyan kumpara dito. 152 stock 94 lang. Layo, 'di ba? So kung ipa-plug and play mo 'yan mabibrate siya. So kung masyado mabibrate hindi naman siya ganun
tatakbo. Kumbaga sa electric fan, mga kapulido, pag yung electric fan, pinutulan mo ng isang pakpak, eh hindi na top speed yung, hindi na iikot ng mabilis kasi vibrate ang mangyayari. So yun, kung titignan nyo rin ang kanyang rod, ayan. 114. Itong racing, 131, ang layo, di ba? So ayan, kung titimbangin mo rin yung pin at saka sa stock pin, eh magkaiba rin. So bigyan rin akong details tungkol dito mga kapulido. So ito yung 68, ito yung 52. 52. So katang mo, baka nagkamali ako sa dami ng motor na ginagawa. 52. Ito 68. So ibang iba timbang niyan dahil sa laki niyan, between stock eh napakalayo niyan. Di ba? Layo. So, ipapasok natin yung bore para may idea lang yung iba. So, ipapasok mo to sa bore ng 68. Itong stock ay malayo sa science. Oh, ayan po siya. So, katakot-takot na nilaki ang ano. Update ko lang pala kayo dahil tinanggal ni yung base plate. Eh, ayan yung lumitaw. Labis na. Pero ganyan talaga. Dilim kasi, lobat na yung cellphone ko. O yan. Sa oil pot, manipis na. Pero kulong pa rin. Ayan. Kulong pa rin siya. Yan. Kulong pa rin naman yung langis. So okay pa. Ito pala yung nakita natin na hindi naman pala oil pot yun. So buhay pa rin ang oil pot. Yan. Dito wala namang problema kahit matanggal to eh. Pero kulong pa rin naman. Kahit matanggal mo yan, walang problema. Importante ito. Kulong yung langis. Next is tatabas tayo sa sleeve niyan. Kasi masyado siyang malalim. Pag sinagad pa natin to, lilitaw na yung kabila. Tapos tatamaan yung spray. So makapal naman, 10mm naman yung palaman. So tatabas tayo dito. Ay dun sa sleeve. Pabawasan natin yan. Kasi bibigyan din natin ng daan itong spray. Yung spray pala ito mga kapulido. Ay, lobat ng cellphone ko. Ito yung bumubuga ng langis ng M3 papunta sa bore. So buhayin pa rin natin para malakas. So tatabas tayo dito. Dadaanan ng mga obstruction. Lahat ng tatama, tabasan natin mga kapulido. Enrico, dyan ako. So ayan, instruct ko lang. Ganito lang gagawin ko sa balancing. Magka-counterweight lang tayo sa kanyang sigunyal. Counterweight or counter lighten, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Kukunan ko yung total weight nitong stock. Tapos kukunin ko yung total weight ng kompleto dapat ng racing. Tapos i-balance ko siya dito sa kanyang crank. So yun, tapos info din pala ang ito compare sa stock ng M3 is mas mahaba ang lighten pin niya. Okay. 39mm itong stock. 38.7. Ay hindi, 37.7. So konti naman, so mag-a-adjust lang tayo, mas babawon lang siya. So buuin muna natin, i-balance mga kabulito. Let's go. Plus 10. Alright. Yes, pwede na nating isalpak sa kanyang shell. Linisan muna. Grabe, 68. Kunin ko yung bore niya. Dami pa ang tukudit ito. Saktuhan lang oh.
So, tabas tayong sleeve talaga dyan. Hindi na pwedeng baunin hanggang loob yan. Buti, kulong pa rin yung langis. Hawks pa rin tayo. Kala ko oil gallery na to. So ano lang pala, chenes lang. Dito hawks pa. Ito lang problema sa kulungan ng langis. Pag dumiretso pa tayo, maubos to. Wala na suporta to. Pero okay lang. Tapos yan. So wala pa namang bypass na magaganap dito mga kapulido. Sa 68 niya. Pwede rin naman gawin is bawasan to. Pero so bawasan yung outer. Pero kasi kailangan nating makapal yan kasi plus 10 siya eh. So minsan kasi nahihirapan to, nababasag. So okay din na makapal siya. Importante hindi naman na takasan ng langis dito. So ito muna yun for part 3. Abang ulit mga kapulido. Alright, update tayo mga kapulido pa ng ating M3 hybrid. So dito sa kanyang crank, sa pin 5 plus 10 is wala naman tatamaan bukod lang din eh. Ito lang. So ito yun. Ito lang yung tatamaan. The rest, safe naman lahat. Wala nang ibang tatamaan. So ito lang tabas, mano-mano tabas. Ibinalik ko na yung spray. Tapos dito ox din naman. Wala na siyang tabas. So nagsukat-sukat na ako. Goods naman lahat. Yan, walang sabit. So kung magtataas pa tayo ng pin, pwede pa rin naman eh. Kasi meron pa siyang mga 1.5 mm dito. So sakali pwede mo naman tabasan yan. Wala namang problema dun. So kung halimbawa magpa plus 12 siya, pwede. Pero ox na rin naman. Dito sa piston is masyado pa naman malayo to. Hindi pa natin kailangan magtabas sa kanyang piston. So isukat ko. Yan. So distance napakalayo. So kahit mag pin 6 pa siya or pin 7, hindi pa naman naabot yan. So dito kung makikita niyo yung piston, aabutan niyo yung malamang sa malamang aabutin niya itong spray. So tatabas tayo dun sa part ng piston para maiwasan niya ito. Yun lang naman. So i-heat gun ko na to or iinitin ko na to para maipasok yung sigunyal kasi press fit ito para mag-expand. Alright, ang ano dito is iinitin mo lang siya mag-expand siya, bubuka, kaya may papasok na. Pag di mo kasi ininit, sobrang sikip niya ipasok. Pwede rin puller, pupuller sa kabila. Ilagay mo muna yung bearing, tapos i-puller mo yung magneto side ng sigunyal, may papasok siya. Right, pasok na. Alright, update. So naitayo na. Yan. Isang problema lang dito sa kanyang oil pump. Yung racing oil pump niya, yung high flow oil pump is sumasahid sa part na to. So kailangan natin i-milling para magsarado, dahil hindi siya nagsasarado mga kapulido. Sakto may mimiling ako din akong ganito kasi may setup kami 232 hindi na kasi yung pipe. When nalpasajay
I-update tayo sa ating hybrid MIUI 125 mga kapulido. So buo na nga as you can see. Medyo na-busy kasi sumali tayong karera. Tapos nag-rides kami. Nag-birthday si Mrs. Tapos sinabayan pa ng bagyo. So continuation ng ating hybrid M3. So naka-tatlong bukas na rin kami dito, tatlong biyak kasi sa mga adjustment. Siyempre, hindi naman plug and play. So, ang medyo critical is yung timing gear. Kasi ang timing gear na gamit natin is pang Aerox. So, hindi yung pareho sa M3. May customized. Buti lang nakapagpagawa tayo kay Sir Jomar San Pedro. Ayan, shoutout sa kanya. Ang malupit na nagko-convert ng hybrid ng mga Fasio, M3, marami pang iba. So, yun yung timing gear is sumasayad dito sa Bendix flywheel. So, ang ginawa ko is binawasan ko lang ng konti o babawasan ko pa kasi para talaga mag free flow na siya. So, yun, all set na to mga kapulido. Sobrang busy lang, hindi ko na videohan. Bali, lastly, ang problema na lang namin is yung stud. So, stud nito is stock. Sobrang haba. So, sobrang haba niya, hindi siya pwede. Kahit katingin natin. Pero, titingnan ko kung ano magiging paraan ko mga kapulido. Kasi pwede natin katingin doon sa baba. Dahil sa palaman, ayan. Tapos katingin natin dito sa taas. Pag pinating mo sa baba yan, i-atras yan. So, konting space na lang. Tapos, check natin kung aabot ba ito dun sa kanyang takip. Bali mga kapulido, ito yung problema. So, hindi mo siya may sasara kung ganyan siya kahaba. Pero, palagay ko, makukuha natin sa cutting. Kaso sir, yung thread ang problema. So, hindi siya masasara. Pero, mga 7mm na lang siguro. So, kung kakat tayo ng kalahati dito, tapos kakat din tayo ng kalahati sa ibaba, hanggang dun na lang. O di, palagay ko, pasok na tayo mga kapulido. Doon sa kanyang compression, hindi siya pwedeng i-plug and play. Yes sir, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo, walk-in mula sa Bulacan. So yun, palagay ko makukuha natin mga kapulido. Stock stud. Cut tayo sa baba ng kalahati. Kasi yung kapal nito is ganyan lang naman. Tapos, cut tayo dito sa taas. May pagkakapitan pa tayo ng kalahati. So, that's enough. Para mahawakan yung higpit. Sa compression ratio niya, hindi mo siya pwedeng i-plug and play. Yung Doma, dahil mataas ang set, 246cc. Pag kinumpute mo dun sa dati niyang dome, ay sobra yung compression niya. 13.5 accurate na nakakompute ko. So, ang ginawa ko is pinlat ko yung piston. Yun. So, all set na to mga kapulido. Baga, i-repaste ko na lang tong bakal. Kasi hindi natin masabi kung patag na patag yan. Tapos, mag-degree wheel na lang tayo. Plug and play na lahat. So, yan. Let's go mga kapulido. Subukan na natin to. Yo, update tayo mga kapulido sa ating 246cc MIUI 125 hybrid upgrade. So, nailagay ko na natin base plate. Tutok siya. Wala siyang paper. Kasi manipis na lang yung mga part na yan. Pag nilagyan mo paper is mapipisak lang. So, gasket maker siya. So, mapapansin nyo, dito is nagtabas ako. Ayan. Kasi yung timing chain is uusli. So, umusli yung timing gear sa sigunyal ng nasa 1.5 mm or 2.
Tapos yung sa head, yung timing gear is mas malayo yung pang sniper. So ang chain niyan is parang pakurbadang konti. Kaya medyo sa side tayo dito. Kaya tinabasan ko siya. Next, sa kanyang compression ratio is masyadong mataas kapag ka tayo. Pinlug and play natin yung semi-dome. So nag-flat lang ako. Dito ko nakuha yung mas magandang compression. Next, so pwede ko nang ilagay ang kanyang cylinder block. Lagay ko muna. So info dito. Nagtabas ako kasi sa side dito sa Gedli. Dito. Yan. So tinanggal ko yung Gedli kasi matatamaan yung kanyang spray. So let's go. Pwede na siyang ilagay. Salpa ko na yung kanyang cylinder block. Siyempre, lalagisan ko muna yan. Tapos yung mga gasket maker is tuyo na. Hopefully matapos na natin. Nagre-request na yung mayari. Masyadong busy ngayon. Napakaraming schedule. December. Kapera yung mga tao. Ang hindi pa sure niyan dito is itong stud. Ito yung stock na stud. Pinutulan ko na lang. So magsusukat pa tayo. Tapos itong chain guide, medyo nagtabas ako. Tabas ako sa kanyang chain guide kasi maiipit siya dito sa daanan ng chain. So ninipisan ko ng konti yung part na dito sa likod kasi tatama siya sa plate. Yan. Yun. So medyo mahirap siyang ipasok. Hindi na na-record ni Miss ko kasi dahil yung pinagkatingan ng sleeve. So ito okay naman tong stock na chain guys. Ang tinabasa ko lang ito kasi maliit yung bahay ni sniper dito. Yan, pasok. Kung papansinin nyo yan, medyo paliko. Yan, paliko siya, palabas. So, dun nga, ayan, kung makikita nyo, masikip na masikip siya. So, hindi mo tatabasan yung sinabi ko kanina, hindi kakasya yung chain. Sa side lang siya. Tapos nagtabas din ako dito, ayan, yan sa loob, yan o. Para may daan tong ating chain guide. It's complicated. So, yun, pwede natin lagyan ng dowel at ilalagay ko ang kanyang head. Pero, may copper gasket. And so, dowel. Yung isa nakalagay na kanina. Tapos, to copper gasket. Para sure no leak. Sa kwan naman. Ito yung stock na stud pa. Tingnan natin kung di tayo bibili ng mas maikli. Kung abot na yung cut. Cut sa baba, cut sa taas. Balikan yung head. Turbulence. Parang kayo overport. 23, 26. Salpak na natin. Okay. So, kung susumain, yung timing gear niya is medyo nakalabas dito sa head. Tapos yung sa signal, pasok ng konti. So, humabol lang tayo nasa 1.5 mm. Doon sa ilalim. Okay. Yung chain guide pala nito is empty pa rin. Yun. Up. So, sa stud mukhang pasok naman. Ayan. Nakapatag lang sila. Eh syempre, uumbok pa yung cover.
So okay na, stock na pinutol. So hindi natin puputulin, masyado siya mahaba. Pag tumukod sa baba, yung gasket iusli ng stud. So hindi sila pwedeng nakaigpit masyado. So kinakamay lang yan. Alright, so mag-i-spacer lang tayo sa ilalim niya. Kasi nga, may konting space dun. Ayan. Ayan o. So lagay lang tayo ng ano dyan. Tapos high knot na. Puputulan natin. O kahit ordinary na bolt lang o yung high tensile bolt. Tapos spacer sa baba. So nilagay ko muna ang kanyang ano ba? Hanap muna ako nut. Tapos ilagay ko na tong mga to. Yung timing gear, bali ito, yung lalagyan natin yung CRP. Yan, tapos lalagyan natin compression release para madali start. And naka-open pa kasi para mas madaling trabahuin. Alright. Sheesh, alright, update to. Naman. I-update sa ating hybrid M3. Nakabantay yung may-ari. Kumasyal. 5 ox na. Ayan, napagawa na natin. Jumbo pipe. Sama silencer. Sa kanyang cam duration, yung Pittsburgh na 7.0 pang ano, nakuha natin is 275.25 cam duration. So yan, papainal lang ako ng static niyan tsaka para sa dynamic. Alright. Yo, what's up? Update tayo mga kapulido sa ating hybrid MIUI 125 to 246cc na sniper head and block. Ewan ko pang ilang part na to. Pero nandito na kami sa stage na eto, na ipagawa ko na yung elbow. Yan, bali dito kasi is barrio lang kami. Wala kaming yung gumagawa ng tambo chase, wala siyang sumakto na sinasaksak sana. Wala. 51mm kasi siya. At wala. Same lang. So, dugtong na lang. No choice kami. Pinafix na rin itong silencer na cable type. Wala pa ring bracket. Dinigree wheel ko na pala. 275.25 yung cam duration niya. So, tapos, ang problema pa wala namang pinadala si sir. Kaya ito rin, kaya natatagalan to. Kasi maraming kulang na parts. Siyempre, iniisa-isa ko pang hinahanap, kinakalap. Kaya wala naman tayong mga parts nito kasi hybrid conversion. So, maraming mga in-order ko pa na pyesa. Kaya matagal. So, ayan. Ito pala, kung mapapansin nyo, ayan, ginawa ko lang. Ako lang mismo gumawa kanina. Ay, ngayon lang, kasi nagkaroon kami ng oras, alas 2 na. Natapos na namin na napakaraming pila kanina. Kaya, nagkaroon ako ng oras ulit para pitikin itong ating hybrid. So, malapit naman na. Bali, isasalpak na lang natin doon sa chassis niya. Medyo natatagalan. Pero at least may progress. So, itong tambucho, nung pinagawa ko yan, hinatid ko doon. Malayo kasi sa amin. Tapos, binalikan ko pa gamit yung van. So, yun. Malaking oras din na nagagamit mga akapulido. Siyempre, per day, meron din kami mga schedule. Hindi kami pwedeng fumocus lang sa isa.
So itong ginawa ko mga kapulido, kasi wala naman gumagawa dito niyan yung ano, yung bracket ng tambutso. So no choice ako, gumawa lang ako ng sarili. So abangan nyo lang, isasalpak ko mamaya kung anong itsura. Medyo unique siya. Ito yung sa may construction na tag dito, bakal, yung ginagamit as dowel sa mga wall. Pero pinachrome ko. Yan, chrome plated. Ako na pala yung nag-chrome dyan. Yan. So medyo unique. Wala naman kasi akong mabibiling stainless na rod. Bibili siguro kung magpo-provide ako nun, kailangan bibili pa tayo sa hardware ng 20 feet, ganun, hindi ko naman kailangan yung marami. So ang ginawa ko, sa junk shop ako namili. Wala naman ako makitang stainless na ganun. Round bar, wala rin ako. Ang dami kong pinuntahan junk shop kanina. So no choice ako. Ito na lang, at least medyo unique siya. Ganda naman eh. So salpak natin mga kapalido. And that's for the pang ilang part ng hybrid na to. Medyo matagal na rin. Alright, so yan. Medyo dik pa naman talaga totally. Pinaigpet kasi hindi pa naman tuyo ang ating chrome. So yan, di ba? Unique. Unique burger. So yan, salamat sa panonood sa panibagong update ng hybrid. So yan, install na rin pala ang kanyang water pump. So dito sa water pump niyan, ito sa water pump, malaki yan. So magtatabas tayo niyan dun sa kanyang chassis. Yan, install na rin ang kanyang radiator. So magkakaroon tayo ng tabas niyan dito sa chassis niya. Mamount muna namin yung makina bago kami magmamount ng mga hoses kasi hindi man madali. So magtatabas tayo nandito. Kasi tatama nandito yan. Right? Salamat sa panonood mga kapulito. Yo, update tayo mga kapulito sa ating M3 Hybrid. Bali, temporary kasado kasi titingnan namin yung tatabasan. So ang ginawa is tabas ng buo para malinis. Tapos kaya tabas ng buo ito para madaling makita yung tatabasan. At saka yung i-welding is nakatago dito. Kasi mag-welding kami. So ayan. So ito yung part na natabas. Ayan. Para mas madali rin siyang gawin. Tapos ibabalik natin siya. Yung mga pinagputulan is ibabalik natin para matibay. Pero niliitan ko na. Instead na ganyan siya, papatungan ko pa rin siya sa loob. Yan. Yan, naka-weld, naka-full weld pa rin sila. Para matibay pa rin tong matitira kasi ganyan, medyo ano eh. So ito, papatungan ko rin yan. Full weld din natin. Para hindi masyadong nawala yung tigas ng chassis. So ayan. Goods na. Tago niyan yung welding dito. Tapos medyo iusog ko. Ganyan siya, ayan. Hindi naman makikita kasi naka ano. So para lumuwag talaga. Wala naman problema doon. So yan, weldingin na natin to. Tatapalan yung mga kailangan tapalan. Tapos tatanggalin ulit yung makina para ma-full weld hanggang loob. Dito maglalagay kami ng konting bevel gap para kapag hininang, manuot sa loob yung welding. Matibay. Right, yan ang update para sa ating hyper. Update tayo mga kapulito. So all goods na. Medyo busy kaya medyo kulang mga video. Ayan, so kung makikita nyo yan is nilagay ko yung kalahati ng bakal para, ayan o, para matibay ang chassis. Tas pati dito, yan, baga, ganyan siya. Ganyan ka, Ben man? Malati mo.
ganyan na nangyari. Yan, ganyan. So, halos, ano ba? Ito yung tubo dati, tapos nilagyan natin siya dito para matibay pa rin yung tubo. Kaya solid yan. So, hindi naman ganong halata. Ayan, nakatago. Tapos, dito, ayan. Kaliskis takla. Dati po akong welder ng barko. Shipbuilding. So, sa starting palagay ko is magtanggal tayo ng compression release. Kasi, medyo hard start siya. For testing pa lang naman to. Subukan natin. Tapos, to palang daanan ng tubig. Dito natin i-mount yung kanyang ano ba? Temperature sensor. Ito. So wala akong mapag-mountan nito kasi mismatch din siya sa thread nito. So drain plug ng XRM to. Match siya dun sa anong tawag nito? Thermo switch sensor ng Sniper. So ang gagawin ko nito is para may mount natin to, bubutasan ito tapos i-retread para sa thread nito. So dito pa rin magiging mounting niya. Next is wala pa kaming order pa lang ako. Sakat ng TPS. So TPS na stock ng M3 hindi pa nakalagay. Ito kasi pang Aerox Sniper. 5 wire, 3 wire kasi ang stock. So nag-order pa ako ng TPS sensor socket niya. Tapos pinaikot na namin sa barena, dumudura naman. Okay na, ayan. So masyadong malakas bumuga. So kung i-start natin na nakaganon, sobrang lakas talagang bumuga ng oil. Fix na ang ating structural bakal. So, start natin. Pakinggan lang natin kasi wala pa namang coolant yan. Mechanical, water pump, aux na. So, pa-video na lang tayo sa kapatids niya. Solid supporter natin. Oh, sama ka sa vlog. Pa-video? Start lang natin. So, hindi kaya ng push start. Palagay ko need ng mas mataas na RPM para mapa-start siya. So, ang napansin ko lang, yung kanyang compression release is delay yung timing ng pag-close. So malamang kailangan tayong mag-cut dun sa compression release para mabawasan. Or tanggalin na lang natin kasi open CC naman ng starter niya. Hindi, kaya naman niyang ikutin. Hindi kasi tulad sa mga Pasio na kailangan talaga yung compression release. So, ngayon lang kasi ako nag-try nung cam niya. Yun, so, start. Patulungan lang natin ng barena. Tapos, tatanggalan namin yung compression release. Hugot na naman. Malayo naman lahat. Yan. Pati pipe, malayo. Ito, kulang kasi yung hose. So, nilabas ko na lang. Dito yung papasok. Tapos, lalabas dun. Kaso, kulang yung binigay na hose ni sir. Yun dun, all goods naman na. Papaglagay na rin ako ng temperature gauge. Yan. Tapos, yung thermo switch nakabang na rin. Magwa-wiring na lang yan tayo para sa kanyang radiator fan. Temperature sensor installed. Yes, start na natin mga kapulido. Pa-video naman, idol. Dito ka. Dito ka, idol. Idol, pwede pa picture sa kapatid mo. Injector for testing. So, nagmamanual muna kami dito sa kanyang TPS sa pamamagitan ni Mr. Luis. Para, di rin natin patatagalin kasi first starts pa lang. Tapos, wala pang kulan. So, mag-observe pa kami. So, start bago umuwi. Alas 3 na, ng madaling araw. Pasalubong muna tayo. Pasalubong ng bayan. Ubus din kami sa gasolina. Ada. Sabay.
ang starter. Ano, go. Naipit. Naipit yung throttle. Okay, ulit. So, ditak muna. Kasi naipit yung throttle. Yung quick throttle niya may problema. O, repong bagyagas, repong bagyagay. Sabay. Hello, ba't yan naman? Hello, ba't ang barena? Buyat Bangor, pasalamat pala bukas. Next evening na INC. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, start. Ano tuloy? Okay. Army na po yan. Wow. Bagyan ko naman. Wala na mga kaya, bisang pagtimis na. Okay, 1, 2, 3, go. Wala na mga kaya. Medyo na ka rin. Bawasan, Megan. Start. Okay, yan. Okay, 1, 2, 3, go. It's alive! Yung problema, hindi nagkakasabay si TPS tsaka yung pag-re-rep ni Momon kasi kailangan isa yung gagalaw eh. Mahirap din eh. So, sound checking sana. Kaso, kailangan ako'y magaganyan sabay kasi sasabay ko yung TPS tsaka yung prep eh. Hindi ka na naman ganyan, tapos start niya. Ha? Ikaw. Ayaw kayo mag-start pa rin ha? Ikaw yung ganyan dyan. Hindi. Ako'y magpupush tsaka magre-rep. Ikaw magbabarena. Alright. Palit. Lumurot naman din kasi na kailangan i-break eh. Kasi kailangan sabay yung TPS tsaka yung rep. 1, 2, 3, go. Oh, tanggal. Okay. 1, 2, 3, go. Yun. Ang lambot yung kamay mo. Ang lambot yung kamay. Sabay. Kaya. Sige, sa 1, 2, 3, go. Ayan. Webinar. So ayan, tatanggalin namin yung tip, dagdag, compression release para sunog yung barena. Para makuha namin yung starting niya. Kasi mag-i-start lang siya kapag naka-release na yung compression release eh. Kailangan ng mataas na RPM, nalubatan na kami ng battery. Kaya sinasabay na namin sa barena. Maraming salamat sa pagsubaybay. Tutukan nyo lang ang next step. Yung update tayo mga kapulido sa ating hybrid MIUI 125. So yan na isang na namin. Sa starting okay na, one click na. Tapos ito disable yung isang butas. So nailagay na rin namin ang kanyang down drop. At nabutasan na tong kanyang tanggalin yung plastic. Hindi, itong buo So yung may-ari na dito ulit, shoutout ulit sa kanya. Binabantayan kami. So yan, kasado lahat. Water pump, chassis, alright. Ito, okay na. Temporary, meron ang pinakamalaking injector ko dito is 160-10 hole. So yan na muna. For the meantime, i-road test pa naman. Failed ako dun sa dito. Dito ko sana ilalagay itong temperature sensor ni M3. Kasi hindi
hindi pala siya pwede kasi masisira yung thread. So, dito ko lang nilagay. Purong steel epoxy yan kung taas yan. So, makukuha nyo ng init dyan. Tapos, yung kable ng kanyang silencer ay hindi umabot. Pag nilili ko, nahihila. So, problema yun. Hindi siya kakasya. Dito. Pag nilili ko, sumasabit tong ano. Tanggalin mo to. Dito daw sa ano yan. Yan. Dito. Nag-wiring na ako sa kanyang radiator fan. And effective naman. Relay, syempre. Para dito sa radiator fan. Via thermo switch. Yung thermo switch ang magsisend na signal kapag mainit na siya. Para mag-automatic on ito. Coolant, okay na. Nakalagay na rin. Tapos yung reservoir niya ay request ni sir. Same daw kay Asia. Ito. Yung para daw sa iyakin yan. Pag may umiyak, padedehin. So, yan, try nga natin mga kapulido. Kung umaandar na ba? Ay, nga pala. Dito sa kanyang TPS sensor, may conversion yan kasi ang M3 ay 3 wires lang. Ito. May bushing na bakal yan. 3 wires lang ang standard na TPS ng MIUI 125. Ay, siyempre, down drop na to, yung Makate sa ulo. Iba yung sensor, pang Aerox. Bali, 5 wires naman yun, mga kapulido. Bakit 5 wires ang pang Aerox? Kasi ang Aerox ay meron siyang map sensor. Ay, tanggalin natin to para makita nyo ang map sensor. Map sensor sa kotse. Ayan yan. Airflow sensor. Sa kotse, map sensor tawag dyan. So, yung dalawang wire, dahil tatlo ngayon sa TPS, yung dalawa para dito sa kanyang map sensor. O airflow sensor. So, nag-convert ako sa kanyang socket. Bumili ako sa Salamat Shopee. Yan. 3 to 5. So, dinisable ko lang yung dalawang piraso. Sorry, medyo sinisipon kasi napakalamig pala sa new highest point. Napaka-solid. Hindi ko kinaya. Mio Boy Hoodie plus Genrix jersey plus nakamakapal pa akong t-shirt tapos ginawa ko pang jacket ang kapote dahil talagang napakalamig. Hindi ko kinaya. Yan, pag-uwi. Sponsor. Pero napaka-solid ng rides na yan. Pwede siyang double injector. Hook muna. Yung hook. Helmet hook, gulay sabitan. So, try na natin mga kapulido. Ayan. Susi. Hindi umilaw yung check engine mo. Nakapatay talaga yan? Naglolo ko yung kaway. Okay. At 38, tapos abangan na rin natin to. At 73 siya nag-on. Push start. Wala nang rev, para sure. Yun, no? Diba? Solid, diba? ulit. Walang scripted. Oh. Oh. So, wala pa sa tono. Bali. Pero magte-temporary tuning lang kami dito kasi pambe-breaking lang ni sir. Meron na daw siyang erase ECU. So ayan, ito na ang may paglilingkod ko na aabangan nyo. As magpapadayon na siya. At 47, nakapatay pa ang kanyang fan. Post ko muna yung video to make the video short. Yan. Mataas naman yun. Abangan natin kapag mga 70 na. Kung mag-automatic ba. Alright. Turo ko yung pagkaka-wiring. So, habang hinihintay natin, mag-explanation ako.
Simple lang yan mga kapulido. Kung titingnan nyo yung diagram, yung schematic diagram ng isang relay, meron siyang, hindi makita, 3087, 3087, tas 8586. So yung 8586 coil yan, yun yung nagsesend ng magnetic field para dumikit yung mag-on yung switch. So kailangan mo lang ng negative positive para mag-on ang switch na ito. Ayan o. Switch schematic diagram. Dati kasi ako electronics talaga ako sa Caloocan. So yung 830 lagay mo lang direct sa positive ng battery. Naka-fuse. Yung 30 direct sa positive. Yung 87 direct mo sa positive ng radiator fan, which is yung kulay blue. Yung kulay blue. Tapos yung kulay black na ito, syempre direct sa negative. Ito na yan. So negative positive ng fan, okay na. Okay na rin ang 3087. So 8586 na lang. So yung 85 diniretso ko sa negative. Negative yung pupunta rin doon. Tapos yung 86 diniretso ko sa thermo switch. May dalawang linya yan. So yung 86 pumunta sa thermo switch. Tapos yung isang natira sa thermo switch ay dumiretso pupunta sa positive ng battery ay ignition switch. So yun na yun mga kapulido. After mag-send na signal nito at 73 degrees, 10 degrees na lang, 10 degrees Celsius, 73 degrees Celsius, ay mag-on ang switch nito. Pag nag-on ang switch nito, magte-trigger ang ating relay. Siyempre, mag-on na ang fan. So, abangan natin. 65 pa lang, pause ko na muna. So, at 71. At 71, nakapatay pa. Bombay na nga natin. 72. 72. Ayan, umandar. Mag-isa yan ha. So 72, syempre dahil umandar na yung pan, bababa yan. Kaso tumaas 73. Hindi, bababa yan mga kapulido kasi magkakaroon ng hangin. Ventilation nitong radiator, lalamig. O, bumaba. So, bababa ng bababa yan hanggang sa maabot niya yung lowest na hinihingi ng thermo switch, mamamatay ulit ang fan. Ganun yun. So, let's go. Malapit nang mag-holiday. May mga tindahan na ng paputok ko. Yan. Overgas. Overgas na. So magtutunog pa kami. Hindi pa kami nag-diagnostic tool. Wala pang reset to. Kakabuo lang. Yung water pump nyo, manual. So may mechanical. So depende sa RPM ang buga ng tubig na ikulan. No? So abang lang mga kapulido. Isa pa, try nga natin. Push start lang. Oh, napakabait. Alright.
Alright. Welcome sa last part ng ating hybrid M3 MIUI 125 246cc sniper head, sniper block. Yan, tahimik siya. Mapino naman yung pagkakabalance ko. May reserve. Request ni sir. Same daw kay Asia. Pero mas mahal yun sa kanya. All goods naman. Stock ECU to. Before New Year kukunin ni sir. May ECU na daw siya na eraser. At ipapatune na lang daw niya doon. So all goods na kami. Stock ECU lang. Naglilimit talaga. Saglit lang. Limit talaga agad. Nabakjab ako sa pipe. Naputol dito. So pinadoble ko inang. Ox na. Nirush ko kanina. So tagas check. Wala namang tagas. All goods naman. Nagagamit ko to araw-araw. Sa injector nakabili na rin ako. 240cc na MTRT 12 volts. Installed na. Gumanda atak niya kasi yung pan-testing ko na 160cc masyadong lean. So it's a puwera na to. Asia. Bago, nasira yung dati ko eh. Yan. So yun, all goods na. Mag-tukod test na lang tayo mga kapulido. Yan, at 73 umaandar automatic. Sa gearing, magigiring ba siya niyan? Pero gawin lang kami sa oras. Hanap ako bukas, try ko kung kaya. Ay, sa Monday. Sa Sunday kasi ngayon. Ang problema lang kami sa kanyang MDL, ayaw gumana. Hindi ko malaman kung bakit. Wala naman kaming ginawa. Hindi naman namin ginalaw yan, MDL. At saka busina, wala. So yun, doko check lang natin. Doko checking, wag lilipad ang bell. Huwag sana lumipad ang bell. Ay, backride na kami. Test drive lang tayo. Ay, maman. Huwag mo nga rin. Dali. Ito lang naman siya sa stock gear. Grabe siya. Yo, break-in period lang. Kukunin na bukas na may-ari. Huli, maingay. Automatic pan. Naka-record. Yan, so test drive lang tayo. Yan, maintain lang naman siya sa 71 to 73 kapag traffic. Pero kapag tumatakbo, mas lumalamig. Hindi man siya. Remap naman yun.
Siyempre, nakita nyo naman, binatakbo natin. For break-in, bahala na si customer kung paano niya gagawin. Basta, nakasukat lahat. Nasa tama lahat. Padayin na lang niya kung ano yung magiging litaw sa kanyang karga at racing ECU. Salamat sa panonood. Siyempre, Pulido yan. At Genrix, naway may napulot kayong aral sa ating video. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Ang pogi talaga ng tropa namin. Shoutout sa mga dayo natin. Alright, and sir, mula pa sa ano, naman problema kanina pa. MTO3, ayaw mag-start. Ay, ayaw mag-charge. Shoutout sa may-ari ng M3 and si sir. Testingin lang natin dahil uuwi na nila. Pag may nakasabayan siyang iyakin, pwede naman na padedehin. Tara, try lang natin doon sa ating road testan. Nakarep pala! Naglalak kasi itong kanyang throttle cable. Buti na lang, nare-preno. Hindi. Bukan lang natin banatan ng isang beses doon. Iuwi na nila ng Tinggalan eh. Sabi ko, break-in mo lang. Tapos meron na siyang meron naman na siyang A-Racer na Minimax. Mini-X. So yan, chill lang ako dito kasi maingay. Papagalitan tayo. So ngayon ay nagtono na rin kami. DPS, nag-adjust ako kasi ang DPS degree niya is ano lang. Dito. DPS degree niya sa reading is 11. 11 lang. So, ang ano is standard 17. So ano, manual ikot ko na lang. Tapos sa panggilid, nagbigat kami ng bola 12, 10. Kasi sobrang limit ng dati niya. Gigil na gigil talaga. Tapos gearing 1337 mga kapulisan. So doon ko na eliminate yung ano, yung kanyang nasa straight na tayo. So doon ko na eliminate yung kanyang katakot-takot na limit. So ayan, may maingay pala dito. Wait lang, check ko lang. Ay po, center stand. So try lang natin biritan dito mga 500. Gano'n naman na speed meter niya. Tapos nailagay na namin to. Ayan, pinabili ko siya ng domino cable. Tapos naiihi ako kanina pa. Ayan. Wala na, gano'n lang. Vlogger. Bakit nag-back to zero to? Hindi ko malaman paano. Papalitan kaya to. Ayun. Naka 67 km na kami. Kakagamit ko araw-araw. 67.9. Yan. Trip pala yun. Clock. Yan, total 67.9. Naiiyak ako. Wait lang mga kapulido. Yan, so let's go. Malinis na ang kapagaligiran. Parang may parating na mga maiingay. Sana dito sila dumaan. Ay, dun yata sila sa tulay. Ay, oh, yun ingay nila, oh. Subukan natin isang pigaan lang, ayan. So, may gauge naman. degrees. Kanina pa ito ginagamit. Let's go.
easy yung nakadali. Mabuti, konting gas-gas lang doon sa Tapalods. Salamat sa panonood mga kapulido. Ang sa muli natin pagkikita.